Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running. Nandito doon sa kasi. Nandito doon kayo sa Alden, ha? Nandito ba tayo sa Alden? Ano na? Ang pinakamataas na bundok sa kontinente ng Africa ay Kilimanjaro. Ay kilig na hatid ninyo, puso namin ay parang inaararo. Ang pinakamataas na bundok sa North America ay Mount McKinley o Denali. Ay naman, puso ng mga fans, Catherine at Alden, talagang inyong binihag at dinali. Alden at Catherine, bakit tanong ng ligawan ay inyong iniiwasan? Pwede kayong sumagot ng oo o hindi lang naman. Tuloy mas lumalakas ang sense at kayo'y napaghahalataan. Hello Kathden fans! Ayan, maraming impormasyon na naman ang ating nakalap at saka iisa-isahin natin mga sombreros. Una po dito ay nagpapasalamat po ko sa mga patuloy na nagsusubscribe at nanonood at saka sumusubaybay po sa ating bawat vlog. Hindi niyo po alam kung gaano po ako nagpapasalamat, lalong-lalo na po ang aking mama Consuelo na kahit senior citizen ay kinikilig rin sa Kathden. Naawa na yata sa kanyang anak mga sombreros. Pero yun po, no, maraming salamat po. Gumawa po ako ng vlog na part 2 po ito ng mga kaganapan doon sa Guillermo Mendoza Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards na 52nd na po nila na awarding awarding year mga sombreros. Unang impormasyon natin dito ay yung lalagyan natin ng konting emphasis yung pagdedma. Parang natakot bigla sina Alden at Catherine nung tinanong sila kung si Alden umuna kung nililigawan ba niya si Catherine. Tapos parang deadma lang siya mga sombreros kung napapanood niyo sa video. Parang deadma lang talaga siya, parang wala siyang narinig. Meron siyang ulit na words pero hindi niya talaga sinagot. Tapos si Catherine ganun din. Ang tanong tuloy ng mga tao ngayon, bakit ninyo iniiwasan or bakit parang wala silang narinig? Parang kumaga pa, di ba, kung hindi totoo, bakit hindi mo sasabihin hindi? Di ba? Or hindi mo, parang kumaga pa, pwede mo namang direct siyang sagutin, pero hindi talaga sila sumagot mga sombreros. At tapos, ang tanong ngayon ng mga tao, lalo ng mga Kathden fans, mga sombreros, ay ba't parang pareho sila ng sagot? Okay, na parang wala lang silang narinig, na parang deadma lang sila at parang natatakot sila in a sense na yung takot na may love ba, may sweetness at may kilig pa rin mga sombreros. Ganun po ang dating ng mga tao, lalo po sa mga nanonood at saka ulit-ulit mga sombreros sa mga videos na ito, na parang may something talaga sa kanila kasi pareho sila ng sagot tapos parang wala sila narinig. Yung wala talaga, di ba, kung wala talaga na nangyayari in private, ay pwede mo namang direct siyang sasagutin na ay hindi naman po, ganyan, tapos magpapaliwanag ka ng konti, gano'n lang po siya mga sombreros. Pero yun nga, no, talagang usap-usapan ngayon ang pagdedma at saka parang kumbaga pa siguro let's give the respect na lang mga sombreros kasi nga Alden already gave his mga first statements, yung requests or kumbaga pa yung tunay at saka pure na request sa kanyang fans mga sombreros at sa mga tao na not all the time ay po pwedeng isa public or po pwedeng i-declare agad-agad kasi pag sila talaga magkakatuluyan malalaman at saka isa sa public din naman nila yung mga sombreros kung kaya let it be na mangyari habang kung ano nangyayari ngayon, let it be na lang mga sombreros and bigyan natin ng konting space at saka respect na lang sila Alden at saka si Catherine
Kasi in God's perfect time ay malalaman at malalaman din naman ng sambayan ng Pilipino, mga sombreros. Tapos yung respect kasi it's one way of saying that we understand you and we love you. And as fans, gaya natin ay dito lamang tayo kung ano lang yung nakita natin at kung ano lang yung binibigay nila sa harap ng camera at sa kanilang mga fans ay nagpapasalamat na lang po tayo, mga sombreros. Ganun na lang po. And let's be satisfied and content. Paano po mga sombreros? Ito nga, binigyan na naman ng meaning ng mga Kathleen fans at saka ng mga tao sa paligid. Yung bulong-bulungan ni Sir Aga Mulak at saka ni Alden Richards, mga sombreros. Ito, isa rin to sa, kumaga pa, let's give them space kasi parang usapang tropa, usapang mag-ama, usapang magkuya lang to, mga sombreros. Kung kaya, kasi minsan masarap maging normal na tao. Kasi tao lang din naman sila, mga sombreros. They're actors, yes. Pero pareho rin natin silang mga human being. Kumbaga pa, may mga moments talaga na yung normal nilang ginagawa, normal lang din natin ginagawa, mga sombreros. So let's not give so much emphasis or kumbaga pa meaning doon sa kanilang ginagawa na pagbubulungan, mga sombreros. Siyempre, pag tropa-tropa, pag kuya-kuya, nagbubulungan, magtatawanan talaga yun sila, mga sombreros. Tapos dito, mga sombreros, sorry po, nais ko pong minang tawad yung aking nalagay doon sa title sa vlog na ito. Ayan, doon na ito sa screen, na hinalikan yung kamay ni Kath. So, let's look this video at different angles, and yun nga, hindi siya hinalikan. Parang nilapit lang ni Alden yung kanyang noo o yung kanyang pisngi o yung kanyang mukha dun sa kamay ni Kath. Pero hindi talaga siya, kumbaga pa yung intention ni Alden ay hindi talaga halikan yung kamay ni Kath, mga sombreros. So, pasensya na po kasi maraming nag-comment, and I appreciate yung mga honest na mga comments, mga sombreros, lalo na kapag ako yung nagkakamali. So ito yung sasabi natin na hindi tayo perfecto, pero po I am correcting myself. And salamat po sa mga nakakaintindi, salamat po sa sumusubaybay pa rin kahit na alam nila nagkakamali po tayo. Yun po, salamat po, salamat. Tapos next na information po dito, ayun nga, isang oras yung pagitan ng pagdating nila Alden, 10 PM si Alden dumating dun sa venue, tapos si Kath naman ay 11 PM. Tapos kung nakita niyo sa video ay halos magkasabay na lang na umuwi sina Alden Richards at saka Ma'am Catherine. Sa aking side comment, mga sombreros, sa aking sariling opinion, pwede sila magkasabay kasi di ba parang halos sabay lang din natapos, parang magkasunod lang silang tinawag dun sa stage. Kung kaya pareho din silang para sila ng oras na uwi, parang konting minuto lang ang pagitan. Pero nga bilang mga Kathleen fans, bilang mga masugid na mga taga-subaybay ay binigyan na naman ng meaning. Pero pwede rin naman po na kumaga pa mag-celebrate sila ng pareho in private, mga sombreros, and hindi po natin yan pwedeng sabihin na ganito nangyari ganyan kasi baka ma-technical foul na naman ako, mga sombreros. Pero po tapos may nag-comment dito, mga sombreros, na isa lang naman siya na nag-comment kasi ako talaga nagre-reply ako sa mga comments, mga sombreros, because kagaya ng sasabi ko, hindi lang kayo subscribers, you're such a helping hand para po sa channel natin, at syempre tayo po bilang mamamayan at simpleng Pilipino, mga sombreros. Sabi niya dito yung kumbaga pa parang yung mga old videos or old pictures pa ng hello, love, goodbye or blah 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 yung ginagamit ko dun sa isang vlog ko. Tama po yung mga sombreros, marami po ako, and reply ko siya dun na tama po kayo na hindi kasi dapat sa isang vlog gagamit ka talaga ng ibang pictures na related naman kina Catherine at Alden, mga sombreros, kasi para sabi ko doon ad libidum, sa Latin ad libidum or ad lib po ang tawag doon, para matanggal po yung boredom. Kasi kung 2, 3, 4 lang na pictures ang gagamitin mo sa isang vlog ay kumbaga pa magiging boring naman po, mga sombreros, para magiging monotonous siya. Tapos sa English vocabulary natin ay para siya magiging humdrum.
Yung humdrum mga kasamaras, yun kung parang wala siyang kabuhay-buhay, no? Kasi isa lang yung nakikita mo, 2, 3, so paulit-ulit. So kailangan talaga siyang gagamit tayo ng ano. Minsan inuulit ko rin naman, pero kailangan marami talagang pictures, maraming videos mga kasamaras para kumbaga pa magkaroon siya ng ibang kulay, ibang taste, ibang sipa, ibang way of representing or presenting your vlog or content to your audiences. Ganun po ang aking say doon mga kasamaras, kasi nag-comment siya. Pero I appreciate the comment mga kasamaras, kasi doon tayo kumbaga pa natututo minsan. Pero yun nga, dito hindi ko babaguhin ang aking side, kasi tama naman po ang ginagawa ko. Pero kung pagkakamali ko, magsusorry ako. Pero yun nga, nagpapasalamat ako sa comment na ito mga kasamaras, kasi na-explain ko yung side sa kanya with all humility at saka respect po. Maraming salamat po. Yung maganap ni Queen Kath mga sombreros, April or May 1, naging endorser sila ni Mami Min ng Ideal Vision Center ng sunglasses. Tapos April 30 naman, medyo one day backward, ay sa Anchorland, isang property business siya. Tapos si Ma'am Kath din po yung isa sa mga endorsers mga sombreros. And then yung pinaka-recent naman ay yung Century Tuna Super Buds. Kung napapanood niyo po sa video, ay kumaga pa sa atin ay outstanding ang kanyang performance dito mga sombreros sa Century Tuna Super Buds. Ito yata yung parang vinlog ko na rin to dati, na isa sa mga magiging isa siya sa nag-join sa mga endorsers mga sombreros, apart from Sir Alden, tapos si Ma'am Bea dati, tapos ngayon parang hindi na yata si Ma'am Bea yung yung endorser, si Ma'am Kath yata, pero palagay ko ambassador pa rin si Ma'am Bea mga sombreros, but correct me if I'm wrong po mga sombreros. Ito pa pala mga sombreros, napansin din ng iba, ako nakita sa video, yung inupuan ni Alden ay yung upuan ni Catherine. Tapos parang hindi na nakita na umupo pa si Catherine, kasi nga pagdating niya ay nagsisimula na yung awarding ceremony. Tapos ito mga sombreros, wag natin bigyan masyadong kasi 'di ba pag nasa harap ka na, yung pangalan sa likod medyo hindi mo napansin. So since magkatabi sila, siguro hindi niya napansin na kay Kath pala yung upuan na inuupuan niya. So tapos may kausap siya, doon na lang siya umupo mga sombreros. Pero yun nga, wag natin masyadong baka advance na naman tayo mag-isip mga Kathden fans, wag natin masyadong bigyan ng meaning. Pero kung gusto nyo, trip nyong kiligin at trip nyong kumbaga magkaroon ng idea na ganyan, ay nasa inyo na po yun, because happiness is a choice po mga sombreros. At para po sa vlog na ito, ang ating tula ay pinamagatan nating impeccable. Impeccable ang tawag sa mga taong hindi nagkakamali, na hindi mo naman makikita dito sa mundo, dahil tayong mga tao ay makasalanan, imperfections ay sobrang dami. Ako nga'y inyong patawarin, sapagkat masyado lang siguro naging excited kina Alden at Catherine. Gayunpaman, ang pag-alalay ni Alden kay Kath, kinilig ang mga fans, maging mga senior citizen. Alden at Catherine, bakit tanong ng ligawan ay inyong iniiwasan? Pwede kayong sumagot ng oo o hindi lang naman. Tuloy mas lumalakas ang sense at kayo'y napaghahalataan. Ngunit bilang mga fans ay aming naiintindihan na pag sinabi ninyong private at personal ay hindi namin dapat pinapakialaman. Diyan namin natatarok ng lubusan ang aming boundaries at hangganan. Kung hindi kayo kinilig sa Kathden doon sa GMMSF Awards Night, kaming mga fans labis ang tuwa at hindi lang very slight. Ang pinakamataas na bundok sa kontinente ng Africa ay Kilimanjaro. Ay kilig na hatid ninyo, puso namin ay parang inaararo. Mount Elbrus ang pinakamataas na bundok sa kontinente ng Europa. Pagka-gentleman mo kay Kath Alden ay dalas-dalasan mo pa sana nang magkaroon pa ng solid at malinaw na idea ang Kathden fans at ang buong madla. Ang pinakamataas na bundok sa North America ay Mount McKinley o Denali.
Ay naman, puso ng mga fans. Catherine at Alden, talagang inyong binihag at dinali. Ang pinakamataas na bundok sa South America ay Aconcagua. Bulungan ni na Sir Alden at Sir Aga. Huwag ninyong masyadong bigyan ng ibang kahulugan at mali siya. Isipin na lang natin na ito'y bulungang magtotropa, magkuya, o di kaya'y mag-ama. Ang pinakamataas na bundok sa Asia ay ang Mount Everest. Ito rin ang mountain na sa buong mundo ay ang pinakamataas o highest. Ang masasabi natin sa performance ni Kath sa Century Tuna Superbuds ay flawless, seamless, outstanding at the best. Ang pinakamataas na bundok sa kontinente ng Antarctica ay Vinson Massif. Pagbigay ng flowers sa mami ni Kath ay mula sa fans at hindi kay Alden. Kung totoo man, ay siya rin naming dinadalangin. Ang pinakamataas na bundok sa kontinente ng Australia ay ang Mount Kosciuszko. Si multimedia star box office king marahil ay nakiupo lang sa upuan na nakapangalan kay Catherine Bernardo. Sa mga maling akala at assumption ay huwag tayong magpapakamasyado. Ang facts na ito ay kinuha mula sa Britannica. O kung kayo ay merong idadagdag pa sa comment sections, kayo ay malayang malaya. Ito ay akin pang ikakaligaya. Nawa po inyong nagustuhan mga sombreros ang ating simple na tula mga sombreros. Ang impeccable po, ito po yung mga perfect, ito po yung mga flawless, seamless mga sombreros na hindi sila nagkakamali. Yun po yung meaning niya mga sombreros. Tapos, hayaan nyo rin po sana na mag-share po ako ng tatlong verse lang po or tatlong verses related po sa pagiging perfect ng Diyos at hindi natin pagiging perfecto or imperfect natin mga sombreros. Psalm 18 verse 30. I'm reading English Standard Version. Sabi po dito, this God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. He is a shield for all those who take refuge in Him. So si Lord lamang po mga sombrero sa langit ang perpekto na Diyos at wala na pong iba. And His word in the Holy Bible po mga sombreros is just a reflection of how perfect He is. Dalawang verse mga sombreros ay Psalm 19:7. Sabi po dito, the law of the Lord is perfect. Yung law mga sombreros may represent yung Holy Bible, yung Holy Scriptures, yung kanyang precepts, at saka yung kanyang mga statutes mga sombreros or yung kanyang mga decrees. Sabi niya, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Grabe ang nagagawa ng word ng Panginoon mga sombreros, no? Dahil hindi tayo perfecto, we cling, we trust, we hope, and we delight in the Lord who is perfect. Siya lamang po ang perfecto mga sombreros. Tayo, hindi tayo perfecto. Pero alam niyo po mga sombreros, isa sa mga na-realize ko dito, hindi tayo naging perfecto. Although, kinocommand tayo ni Lord na maging perfect, kasi siya nga ay perfect. Pero in reality po ay hindi tayo perfect because kapag perfecto na po ang tao ay hindi na po niya kailangan ng Diyos. So imagine niyo kung perfect na yung buhay natin. Marami mga tao na they trust on their wealth, their trust on their money, their fame, their influence, their power, and kumbaga pa dinidiyos nila ang kanilang mga sarili o yung kanilang mga properties na meron sila, and that is ay kasalanan to God again mga sombreros. Kung kaya hindi ako perfecto, we all not perfect. Kung kaya we need a perfect God, kasi kung perfecto na tayo hindi natin kailangan ng Diyos, di ba? So yun po yun mga sombreros. Last verse na lang po ito mga sombreros. Actually this is kumbaga pa parang confirmation or agreement dun sa Psalm 18:30. Sabi pa dito sa 2 Samuel chapter 22 verse 31. I'm still reading English Standard Version. This God, His way is perfect, and the word of the Lord proves true. He is a shield for all those who take refuge in Him. So, siya ang ating panangga mga sombrero. So, when we take refuge, kumaga pa siya yung ating tinatakbuhan parati pag meron tayong problema or kahit walang problema mga sombreros, araw-araw kapag siya yung ating ginawang pananggalang, yung protection, yung safety, yung security, yung trust natin mga sombreros ay sa Diyos. Sabi dito, isa siyang shield, no? Isa siyang panangga, isa siyang parang shield and buckler mga sombreros ang
ating Diyos na buhay, when we trust and take refuge in Him. Sa Kanya tayo tumatakbo. Siya yung ating kumbaga pa, di ba yung kapag umuulan, merong shelter, merong bahay, merong kumbaga pa bubong. So ganun si Lord sa ating buhay. Hindi lamang siya bubong, but He is our total and entire kumbaga pa kabuuan ng ating buhay, mga sombreros, na taga-protect, taga-secure, taga-save, mga sombreros, or Savior. That is why one of His names is Savior, mga sombreros. So yun lamang po, mga sombreros, and maraming salamat po sa sumusubaybay, sa mga nagko-comment, sa mga nagsasuggest, kung meron akong pagkakamali, punain nyo na lang po, mga sombreros, at try comment niyo. Tapos i-extract po natin kung ako ba mag-adjust o kayo. Pero kapag marami na talaga nagsasabi, masabi ko na mali talaga ako. So doon na yung time na gagawa na tayo ng correction at hingi tayo ng pasensya, mga sombreros. That is why we need to wear humility all the time, mga sombreros. And pasensya na po ulit, and maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus na nasa langit, makapangyarihan, puno ng pag-ibig, awa, pagpapatawad at grasya sa ating buhay. Thank you so much po, and see you sa next segment. Paalam po, mga sombreros at Kathleen fans. See you sa next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye.